hindi pa man daw po tapos yung usapin patungkol po sa isyo ng maanumalyang budget noong 2025 mga kababayan, meron na naman daw po mga red flag na nakita dito po sa budget naman for 2026. Ganyan po katindi yung mga yan. Biruin nyo hindi pa tapos pero may red flag na agad yung susunod na national budget. Ano na lang ang mangyayari sa sambayan ng Pilipino niyan? So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po dito sa Bilyonaryo News Channel na kung saan sabi po dito, Senado nakakita ng 6 na red flag sa 2026 DPWH budget mga kababayan. So ito play po natin. Hindi pa man nasasagot ang kontrobersya ngayong taon, tila minamaniobra na ang budget ng DPWH para sa 2026. Diba? Ilan umanong red flags ang nakita ng Senado sa pagbubusisi sa panukalang nitong pondo. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa ikalawang araw ng Development Budget Coordination Committee briefing dito sa Senado, nabulaga ang mga senador nang bulat-latin ng higit sa 881 billion pesos na inilaang pondo para sa DPWH sa 2026. Grabe, no? Nakita ko po na may mga tila flood control projects sa Antique at Iloilo. Same amount. 149,750,000 each. At hindi man lang ginawang 149 flat o isanara na lang sa 150 para may pangkape. Sa pagsisiyasat ni Senate Finance Committee Chairperson Win Gatchalian, 6 na red flag sa panukalang 2026 budget ang kanyang napansin. Kabilang dito ang mga infra project na walang nakalagay na station number at pawang pangalan lang ng lugar. Pangalawa, ang duplicate projects. Pangatlo, ang mga proyekto sa iisang lugar pero may iba't ibang package o phase. Pang-apat, ang mga infra project na pare-pareho ang halaga ng inilaang budget o round amounts. Baka sabihin na naman ni Secretary Bunoan, wala na naman siyang alam dyan. Wala po si Secretary Vince Dizon nung pinag-uusapan mga kababayan, ito pong budget na ito ng DPWH. O baka sabihin na naman ni Secretary Bunoan, wala akong alam dyan. Mahirap naman po yan. Pang-5, yung mga may nakalagay na code names habang yung iba ay wala. At pang-6, ay ang mga proyektong nilagyan ng budget ngayong 2025 pero naulit na naman sa 2026. Diba? Nahalukay naman ni Senator Ping Lacson ang higit 500 items sa DPWH budget sa susunod na taon para sa Metro Manila, Regions 1 and 2 at 3 na tig 100 million at 150 million pesos ang budget bawat isa. Grabe, ang punto namin, itong red flags, dapat mawala na ito pagsabit ng NEP sa amin. Kasi these are common sense. Para sa akin, common sense. Kung nahanap nga namin dito, I'm sure kayang-kaya hanapin ng DBM yan. So I'd like to propose that by your leave, Mr. Chairman, that we should schedule an executive session. Way forward po ito. Kasi with your guidance, we are willing to amend and delete all these similarly parang costed projects, yung similar cost, but we want to know ano yung direction ng national government, saan namin dadalhin if we delete all these items. Paliwanag ni Secretary Arsenio Balisaca ng Department of Economy, Planning and Development, ang mga proyekto na hindi lalagpas sa 150 million pesos ang budget ay direkta na sa mga district engineer at hindi na dadaan sa pagsala ng Regional Development Council pagdating sa pagbibid ng mga proyekto. Sinasadya na paano yun mga kababayan kung sakaling diretso na sa mga district engineer? Di ba yung nai-issue nga ngayon, district engineer. Hindi, ito tanong ko lang naman mga kababayan. Yung mga dyan, yung mga magagaling dyan sa isyong ito, ito tanong ko lang naman. Paano kapag diretso na mga kababayan sa mga district engineer? Paano naman yung mga district engineer nga ang nai-issue po dito? Dahil sa kanila mga kapalpakan mga kababayan, hindi ko naman nila lahat. Although hindi ko naman nila lahat, pero ang nai-issue po dito yung mga district engineer na talagang naging pabaya mga kababayan. Actually hindi nga naging pabaya naging kurap kaya napabayaan yung proyekto. Hindi lumampas ng 150 million. No, so they're gaming the system, in other words. It looks o kaya nga tama yung sabi dito ni ZQ
Sabi dito, di pwede yun. Mas lalong lalaki yung corruption. Kaya nga po kasi nga district engineer nga, yung malimit na i-issue. Dahil sa pagiging corrupt, kaya napapabayaan yung proyekto. Mr. Chair. Correct. So please take a look at that, because if they're gaming the system, then obviously corruption will happen. Pagtitiyak ng DBM, nakipag-ugnayan na sa kanila si Secretary Vince Dizon na binubusisi ngayon ang budget ng DPWH at inaasahang magsusubiti ng erata sa Kamara para sa House-approved version ng General Appropriations Bill na isusumiti sa Senado ay red flag free na. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ito mga kababayan na, so possible na mabago yung budget nitong DPWH. Kasi nga, maraming red flag. Hindi pwede mga kababayan na palusutin ng Senado yan, lalo na at may mga red flag nga. So ngayon, since naandyan na naman, si Secretary Vince Dizon, ako naniniwala ako 100%, magiging maayos mga kababayan ng departamento ng DPWH. Kasi ito naman pinag-uusapang ito, mga issue pa yan, na tira-tira ni Secretary Bunoan. So ngayon, sa pagpasok ni Secretary Vince Dizon, bilang Secretary ng DPWH, mga kababayan, ako naniniwala ako maayos niya itong problemang ito ng DP. Ang nakakalungkot nga lang dito, kung mapakikinggan ninyo yung sinasabi ng isang tinatanong dito ng mga senator, na ididiretso doon sa mga district engineer, mas lalo pong yayaman yung mga district engineer. Maniwala kayo sa akin. Mas lalong lalaki yung corruption dyan. Kaya much better na dumaan sa tamang proseso. Ano po, hindi pa pwedeng ipagkatiwala yan. Hindi ko naman po nila lahat doon sa mga district engineer. Kasi kapag ginawa nyo yan, lalong yayaman yung mga district engineer. Dahil nga sila yung nai-issue na talagang sangkot mga kababayan, na katulad ni Alcantara sa mga anomalies. So ngayon, mga kababayan, since nakikitaan na po na may red flag dyan po sa budget, ngayon, meron po tayo nakitang balita na kung saan na mag-iimbestiga sa ito po ay update patungkol po dun sa Independent Commission, body na mag-iimbestiga sa flood control project, malapit na daw pong mabuo at yan po mismo ay ayon kay PBBM. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa News 5, everywhere, kinikredit po natin sa kanila yan. So eto, i-play na po natin. malapit na raw pong matapos ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino ang magiging bahagi ng binubuo niyang Independent Commission. Yan po yung grupo na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa ilang flood control projects sa bansa. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Maricel Halili. Mase, may nabanggit na ba si Pangulo kung sino kaya? Kasi biruin nyo, kailangan talaga natin yung independent commission body na yan na mag-iimbestiga sa flood control, lalo na at may mga red flag na yung paparating na 2026 national budget. Diba? Kung may red flag na yon mga kababayan, ibig sabihin may mangyayari na namang corruption sa mga susunod na taon. So ngayon dapat na andyan talaga yung independent commission. So ngayon ituloy pa natin. Yung kumpirmadong magiging bahagi niya ang Independent Commission. Nako, Ruth, ayaw pa munang magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos kung sino-sino nga yung mga posibleng maging bahagi nitong inilalatag nilang Independent Commission. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating ambush interview kanina dito sa Zambales, kaunti na lamang daw na panahon yung aantabayanan nang sa gayon ay mailabas na nga yung executive order para dito sa Independent Commission. Pero ang tinanong kasi natin kung magiging bahagi ba nitong Independent Commission, si Baguio City Mayor Magalong, Benjamin Magalong, at tumanggi muna si Pangulong Marcos na kumpirmahin ito o kaya naman ay i-deny. Hintayin na lamang daw yung kanilang EO. Samantala, kanina nakausap din natin si DPWH. Ako naniniwala ako dyan mga kababayan na mukhang yan na ata yung pipesto na nababagay kay General Torre. Hindi ako naniniwala ako kasi talagang mabigat itong trabaho na nakaatang dito na nakaatas dito po sa independent commission na ito na mag-iimbestiga dyan sa maanumalyang flood control na yan. So ngayon naniniwala ako na baka dyan ilalagay etong si General Torre. Anyway, tuloy pa natin. Secretary Vince Dizon at inanunsyo nga niya na ipapa-abolish na niya itong anti-graft task force na binuo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para imbestigahan ang mga personnel ng DPWH na sinasabing posibleng sangkot sa anomalya. Grabe no? Na bumuo pala itong si Secretary Manuel Bonoan mga kababayan ng anti-graft task force
dyan po sa DPWH. Pero nakakapagtaka, ito po ba ay umuusad at gumagana? Bakit sobrang talamak po ng corruption dyan sa DPWH, lalo na nung panahon po ninyo, Secretary Bonoan? Kung bumuo pala kayo ng ganitong klase ng task force, bakit mukhang hindi po ata umusad o gumalaw yan? Malya sa flood control project. Ang sabi ni Secretary Dizon, naniniwala siya na hindi dapat yung mga taga-DPWH ang nag-iimbestiga ng sarili nilang ranggo. Although nauunawaan daw niya kung bakit binuo ang task force na yon dahil nung panahon naman na ginawa yon ay wala pang anunsyo si Pangulong Marcos na magkakaroon ng independent committee. Pero ngayon na meron ng independent committee, mas maigi daw na respetuhin at hayaan na lamang ang nasabing komite na magsagawa ng investigasyon. Pero welcome din daw kay Secretary Dizon sakaling makasama nga si Mayor Magalong sa nasabing komite. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon. Iwaga ng organisasyon dapat imbestigahan ang sarili niya. Hindi po ata tama yun. Ibigay po natin sa Independent Commission ang responsibilidad at authority to investigate. Kaya po dun sa Kamara at saka po sa Senate, much better po na ipaubaya na lang natin doon sa Independent Commission yung investigasyon patungkol po dyan sa maanumalyang flood control na yan. Para kahit papaano hindi po masayang yung pera ng mamamayang Pilipino. Kasi unang-una po, kung ipagpapatuloy pa po natin yan tapos ang ending niyan ay wala namang pupuntahan, much better na ipaubaya na lang natin sa Independent Commission yung investigasyon patungkol po sa anomalies na yan. Anyway, tuloy pa natin. Ituloy na lang natin ang wisdom ng ating Pangulo. At Ruth, ngayong hapon niya, sinabi ng Secretary Vince Dizon yung official na turnover sa kanya bilang kalihim ng DPWH. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili mula sa Subic, Zambales. Ayan ha, kung titingnan nyo mga kababayan, yung Independent Commission po, malapit nang matapos, malapit nang mabuo. May hinihintay lang na panahon. Alam nyo, tingin ko dito, siguro hindi panahon yung hinihintay dito. Baka yung tao lang yung hinihintay. Para matapos na mga kababayan, etong Independent Commission na ito. Kasi sa totoo lang mga kababayan, talagang yung inaasam at hinihintay ng mga kababayan Pilipino po natin, malapit nyo nang mapakinggan. Di ba mga kababayan? Kasi, biruin nyo maliwanag naman po na ayon po kay PBBM, kay Presidente, malapit nang matapos etong binubuo niya na Independent Commission na mag-iimbestiga dyan po sa maanumalyang flood control. So ngayon, ano ang dapat gawin ng Kamara at saka ng Congress? Tigilan na po nila yung investigasyon po nila na ginagawang yan. Kasi masyado na po silang napapaghalata. Ipaubayan na lang po natin sa Independent Commission yung investigasyon para may managot. Kasi kung sila lang, yung mag-iimbestiga, asahan nyo na mga kababayan na wala pong pupuntahan niya sa huli. Para po sa akin. In my personal opinion. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa issue na yan.